D'Angelo Russell ayaw magpa-trade. LeBron James may parinig sa referee at ipinagtanggol si Coach Darvin Ham. Bron James hindi daw bagay sa Lakers. Balik 500 ang Lakers sa West at rank 9 sila, mga amigo, matapos manalo versus Portland Trail Blazers sa score na 134-110 mula sa pangunguna ni D'Angelo Russell na gumawa ng 34 points, 8 assists at 6 3-pointer. Si LeBron ay nag-ambag din ng 28 points, 5 rebounds at 5 assists, ngunit duguan ng makamlot ang kanyang braso. Nag-post pa siya sa kanyang IG story na nagpaparinig sa referee na hindi man lang tinawagan ng foul kahit ganon ang nangyayari. Ayon sa naturang post, tiningnan daw siya ng referee at nagsabing hindi niya nakita ang foul. Patay tayo dyan. Si Austin Reeves ay may 15 points samantalang 14 points at 14 rebounds naman itong si Anthony Davis. Trending din ang bounce pass lob ni D'Angelo Russell kay LeBron James para sa isang alley-oop dunk. Ayon kay D'Lo, hindi niya daw maisip na makakapagbato siya kay LeBron James ng ganong pasa. Hindi lang bounce pass, mga amigo, gumawa pa siya ng behind the back fake pass para sa easy layup. Pinuri ni LeBron James ang ball handling ability ni D'Angelo Russell at maging si Anthony Davis ay tudo rin papuri dito kay D'Lo. Ayon kay AD, si D'Lo ay malayang naglalaro sa kanyang sariling style kung ano siya. Alam daw nila kung gaano kagaling ito bilang isang scorer. Grabe katindi ang ipinakitang paglalaro ngayon ni D'Angelo Russell kung saan sa last 5 games niya ay nag-a-average nga siya ng 27.2 points, mga amigo. So ang tanong dyan, sa pagtaas ba ng value na ito ni D'Angelo Russell, dapat ba ba siyang i-trade ng Los Angeles Lakers? Usapang trade rumors, mga amigo. Marami ang gumagawa ng issue dahil sa malungkot na mukha ni D'Lo after the game na ito daw ay isang sinyales na last game na ito or mawawala na siya sa Lakers, mga amigo. Maging ang pag-start ni Rui Hachimura ay sinyalis na rin daw na ma-trade na. So anyway, as long as walang official na report ay mananatili itong rumors. Marami naman ang nananawagan na dapat si Santi Hina itong si Coach Darvin Ham dahil hindi daw marunong mag-coach at siya ang dahilan kung bakit nag-struggle ang Lakers ngayon. Nadagdagan pa ito nang si LeBron na mismo ang tumawag ng timeout para makalabas siya sa laro. Dahil sobrang sausaw na nga ang Portland Trail Blazers at kailangan niya na magpahinga. Marami ang nag-post ito sa IG at hindi naman hinayaan ni LeBron James na mapahiya ang kanyang coach at nagkomento sa IG post na sinabihan siya ni Coach Darvin Ham na mag-foul at tumawag ng timeout. Si Darvin Ham din daw ang nagsabing isasab siya, mga amigo, kaya itigil daw ang paggawa ng mga kalokohang issue. Well, ano ang masasabi niyo dyan, mga amigo? Totoo ba o ayaw lang talagang mapahiya ni LeBron itong si Coach Darvin Ham? Sa 2024 NBA Draft ay ina-assume na si Bronny James ay papasok na nga sa NBA at gusto ng lahat makita si LeBron James at Bronny James na magkasama sa iisang team kung saan napakaganda nga nito at dream come true para kay LeBron. Subalit ang katanungan ay kung i-draft ba siya ng Lakers para makasama si LeBron. Ayon kay Adrian Wojnarowski, ang Lakers ngayon ay hindi isang developmental team program, kundi nasa win now status. Kaya hindi daw maganda sa Lakers na mapunta itong si Bronny James. Walang sinasabi dito ni Woods, yung magiging development progress ni Bronny James ay mapipigilan kaya dapat sa team siya na nasa rebuilding process kung saan mabibigyan nga siya ng playing time. Hindi katulad sa Lakers na kung makita natin ang kanilang mga rookies halos hindi makapaglaro. So mapipigilan talaga ang kanilang progress. So mauunawaan mo talaga dito ang sinasabi ni Woods, pero hindi naman malabo na ma-drop siya ng Lakers lalo't kung mapapanatili ng Lakers itong si LeBron James.